Kumusta kayo lahat? Ngayon ay update po tayo. Nailatag ko na yung mga steel matting, yung bandaron. Hindi ko na masyadong pinakita kasi ilalatag lang naman. Napakasimpleng lang naman, pinakasimpleng bagay lang naman yun. Kumbaga sa kuwan, napaka-basic. Kaya hindi ko na masyadong pinakita yung ibang paglalatag. By the way, yung dalawa, hindi masyadong naipinis para makita nyo kung paano ko to nilalagay. So hindi pa yan totally nakalatag yung dalawang natitira na ito. Bali tatabasin pa rin yung dulo niyan. Okay, so may dalawa pang natitira dyan. Okay, so ang pinapuputol ko nga lang pala rito, ibig sabihin yung pinapuputol sa mga sobra-sobra ay yung cutting disc lang ang pinambibira ko rito para maputol ng maayos. Okay, so mula rito, medyo nakaposisyon na yan hanggang doon. Bali itong dalawang piraso, itong dalawang panel na lang ang hindi ko pa na masyadong na ikakabit. Yung mga nando doon, naka spot weld pa lang yun. Nilatag ko pa lang, pinusisyon ko pa lang. Okay, for the meantime, ang gagawin ko ngayon, ang objectives, may latag lahat ng mga steel matting, may full weld, then mabaliktad para matapos na itong gate na ito. Okay, so ang pinakaplano, may ilagay lahat ng mga steel matting na lahat ng nasa ibabaw na yan. Pag nailatag na lahat ng steel matting, ang ipo-full weld ko lang ay yung mga gilid, lahat ng side, lahat ng dugtungan. Yung mga pagitan niya na nandito, hindi na masyadong ipo-full weld yan. I mean, hindi na lahat i-welding. Intermittent weld na lang ang gagamitin ko. I mean, salitan. Hindi lahat ng nakadikit sa bakal ay i-welding. Yung may distansya, kasi nasa loob na naman yun eh. Nasa loob na portion. Ang pinaka-purpose lang niya, wag masyadong mauga o wag masyadong matanggal. So, counting welding lang ang gagawin ko sa mga pagitan na ito. Hindi ko na talaga ipo-full weld yan lahat na nakadikit sa bakal ng steel matting. Ang ipo-full weld lang lahat ng nasa gilid. Tapos lahat ng mga naka-vertical na parts. Yun ang ipo-full weld. Then yung mga inner part, yung mga nasa loob na portion, yung mga steel matting na nakadikit sa tubo, maski hindi na masyadong i-full weld yan. Maski salitan o kada dalawang nakalapat sa tubo, doon lang ako mag-spot. Okay, puro spot weld lang ang gagawin ko rito. Napaka-kuwan lang na ito. Ibig sabihin, split seconds lang ang pag-welding dito. Okay, so panoorin nyo na lang ako paano ko to binibira at paano ko putulin para may idea kayo kung paano mag-assemble ng ganitong klaseng mga gate. Pagkatapos kung may full weld ditong nasa ibabaw na ito, babalik ta rin yan, then ipo-full weld din yung lahat ng mga joints ng ating pinaka-tubo. Lahat ng mga dugtungan ng tubo. Yung steel matting, hindi na bibirahin yun. Okay na yung sa ibabaw lang ang welding yan. Okay, so panoorin nyo na lang ako. Okay, so naka-temporary weld na yan. Then tatabasin ko na yung mga sobra-sobra
cutting disc lang ang ipampuputol ko dyan na para mas malinis. Okay, so tatabasin ko na yung mga sobra-sobra. Okay, so ito yung mga sobra o mga excess sa ating steel matting. Okay, so nakaposition na yung ating steel matting. Lahat na yan, nakaposition na. Ipupull weld na lang lahat ng mga side o lahat ng gilid. Then yung mga nasa loob na portion, itong mga vertical parts na ito, at saka yung horizontal, hindi ko na masyado ipupull weld. Ang importante, lahat ng gilid na yan ay may pull weld. At saka yung mga dugtungan ng ating steel matting. Kasi dito nagkaroon ng dugtungan sa bawat, ano na yan, sa bawat pitak. Okay. So, ito na yung ating pinaka-output ngayong araw na to. Hindi ko na masyadong ipapakita yung pag-pull weld. Kasi napaka-basic na naman. At saka masyadong matagal. Sa haba niyan. Abutin tayo ng siyam-siyam kung ipapakita ko pa kung paano pa i-pull weld yan. Okay, so ang importante naka-position na yan. Pagka na-pull weld ko na yan, pwede na rin tanggalin itong ating mga itong mga extra bar o pinaka-brace. Itong mga to, tatanggalin yan lahat. Bali yung tatlong yon, mga brace lang yan para ma-i-align lang yung ating pinaka-gate. Bali 6 yan, meron din doon sa may kabilang side. So ayan, may 3 ring brace dyan. Ayan, at saka yung hanggang dun. Okay, so for the meantime, hindi ko na masyadong ipapakita yung pagpupull weld nito kasi napaka-basic na nun. I mean,
hindi na masyadong kinakailangan. Steel matting lang naman ito eh. Bali, spot weld lang naman ang gagawin ko rito. Hindi naman masyado talagang totally full weld. Pa-spot lang. So, hindi ko nakakahabaan nito. I-update ko na lang kayo sa accomplishment nito. Okay, so hanggang dito na lamang muna uli. Maraming salamat sa mga nanonood at sa mga bagong subscribers. Okay, so ulitin ko. Pagkatapos ko may full weld lahat ng mga gilid, yung mga gitnang parte, hindi ko na masyadong ipo-full weld lahat. Then babaliktarin ko yan. Then ipo-full weld na lahat ng mga tubo. Maski tubo na lang. Lahat ng parts ng lahat ng mga joints na dugtungan ng tubo. Yung steel matting, hindi ko napakikalaman sa likod pag binaliktad na. Then after that, sigurado magkakaroon yan ng distortion. Liligo yan. Lahat yan, mawawala sa alignment. Papaluin, pag na-align, then it's time for assemble the cylindrical hinges. O ikakabit na yung i-attach na natin yung cylindrical hinges para maitupi na siya. Okay, so for the meantime, hanggang dito na lamang muna uli. Sana may napulot kayong idea kung paano magawa ng ganitong klaseng mga project. Okay, so thank you so much sa pagsubaybay sa aking channel. Lalo na sa mga bagong subscribers. Maraming salamat. Until then.